Habang tumutugtog ng violin, sinugod ng Ryukon troops ang teritoryo ni Fu. Inatake siya ng mga ito bilang utos ni Misha dahil sa kanyang pagiging traidor. Dumating si Jetem at sinabi ni Fu na wala na silang iba pang pagpipilian kundi ang lumaban. Sa muling pag-atake ng troops doon ginamit ni Jetem ang deadly carol na siyang tumapos sa mga ito. Nang kumustahin ni Fu ang mga bata, sinabi ni Jetem na ligtas ang mga iyon kasama ni Karen. Nagdarasal lang ang mga ito sa ilalim na nagsilbi nilang hideout. Pinaghanda ni Fu si Jetem dahil baka hindi sila makaligtas doon pero sinabi ni Jetem na lalaban siya kasama si Fu hanggang sa huli. Maya-maya pa ay napansin ni Jetem ang beat na papalapit sa kanila na tila isa sa may napakataas na katayuan. Gulat na gulat si Eramis nang malaman na si Ron ang ipinadala ni Misha para tapusin si Fu. Nakiusap si Eramis kay Misha at sinabing si Fu ay hindi lamang tapat sa Emperor, ngunit ang katalinuhan, lakas, at katayuan ng mga kasanayan sa pakikipaglaban ay nagpapahalaga kay Fu, at hindi matutumbasan ang halagang iyon ng pagkawala nito sa kanila. Ngunit hindi niya nakumbinsi si Misha at sa halip ay sinabi nitong kung patuloy niyang ipagtatanggol si Fu ay ituturing na rin siyang guilty. Maya-maya pa ay naramdaman ni X ang beat na malapit sa kanila. Hindi normal ang status yun at ngayon lang nakapag-scan si X ng ganoong kataas ng status ng beat. Hanggang sa lumampas iyon sa kanila at nang tamaan si X ng buntot nyon ay agad silang tumilapo ni Teppei. Hindi yun inintindi ni Raido dahil ang tingin nito kay X ay isa na lang basura, ngunit sinabi ni Ron na bumalik sila. Tinutukan ni Ron ang armas si Teppei at sinabi kay X na huwag makikialam kung ayaw nitong mamatay ang bago niyang donor. Inakala ni Ron na nagbalik na si Karen pero wala umanong binatbat doon si Teppei kaya napatayo ito at tinanong kung sino ang lalaki. Si X ang sumagot sa tanong niya at sinabing si Ron ay isa sa 4 na Spirit General ng Machine Empire. Patuloy na minaliit ni Ron si Teppei at sinabing para maprotektahan ang area ng Machine Empire, ginagamit ang mga Spirit General ng sinaunang China. Ang mga beat at ang 4 na Spirit General ay binuo para mapanatiling balanse ang Machine Empire kaya itinanong ni Ron kay X kung bakit sila trinaidor ni Karen. Si Teppei ang sumagot sa tanong na iyon at sinabing hindi traidor si Karen at ang dahilan kung bakit iyon tumakas ay dahil nalaman nito ang katotohanan tungkol sa Machine Empire. Ang katotohanang nais sakupin ng Machine Empire ang mundo at ang pagpatay sa maraming tao para lang dukutin ang isang tao. Ngunit para kay Ron ay may magandang dahilan umano ang imperyo kaya nagawa iyon. Dahil marami na umanong sinasabi si Teppei ay inatake ito ni Ron kaya agad nitong tinawag si X at isinuot ang kanilang battle gear. Umatake ng mabilis si Ron hanggang sa mapatalsik nito si Teppei at sinabing ang may mahinang status na tulad ni Teppei ay dapat umalis sa Machine Empire. Pinipilit ni Teppei na makalaban ngunit muli siyang napatalsik ni Ron kaya sinubukan na silang pigilan ni X. Masyadong malakas si Ron para kay Teppei kaya wala man lang siyang magawa sa bawat pag-atake niyon hanggang sa nahulog na siya sa bangin. Pilit umahon si Teppei dahil naisip niya na kailangan pa niyang iligtas ang kapatid niya. Naalala niya rin ang mga sinabi ni Karen noong sinasanay pa siya nito hanggang sa marating niya ang tuktok ngunit muli siyang sinipa ni Ron pero hindi siya nagpatalo dito. Tinanong siya nito kung bakit hindi siya sumusuko kahit alam niyang wala ng pag-asa. Doon niya sinabi na may isang tao pa siyang dapat iligtas kaya kailangan niyang magpakalalaki na kayang tumayo sa sariling paa hanggang sa huli. Hindi umano susuko si Teppei hanggat hindi niya naiiligtas ang kapatid niya at nasisira ang Machine Empire kaya walang sino man ang makakapigil sa kanya. Dahil doon ay naglaban silang dalawa ni Ron ngunit muli siya nitong napabagsak at nang sasaksakin na siya nito ay pinigilan iyon ni X. Doon natapos ang paglalaban nila dahil umalis na si Ron para sa iba pang bagay na kailangan niyang gawin. Sinabi ni X na napansin niyang may natatagong lakas pala si Teppei sa panahong naiipit ito kaya sa tingin niya ay naniniwala sina Ron at Fu dito. Ngunit sinabi ni Teppei na wala siyang laban sa tulad nilang mga Spirit General kaya kailangan pa niyang maging mas malakas para mailigtas ang kapatid. Sa paghaharap ni Fu at Ron tinanong ni Ron kung bakit nito ipinagkanulo ang Machine Empire simula pa nung wala itong nagawa noon sa pagtakas ni Karen at ngayon naman ay kay Teppei. Hindi sumagot si Fu at sinabing gawin na lang ni Ron ang nais nitong gawin. Bago ang laban ay sinabi ni Fu kay Jetem na huwag na siyang tulungan at ganon din naman ang sinabi ni Ron kay Raido dahil laban lang nila iyon ni Fu. Dahil sa ibinigay na gamot ni Ron ay bumuti na si Teppei kaya niyaya na ito ni X. Nagsimulang maglaban ang dalawa at dragon laban sa Phoenix. Kung sino man ang manalo, sigurado silang may isang dadanak ang dugo. Bago mangyari iyon, tinanong ni Ron si Fu kung nakalimutan na ba nito ang kanilang ipinangako. Alala pa iyon ni Fu, matapos ang digmaan ng mga malalaking bansa, ngayon naman ay ang digmaan ng parehong lahi o grupo ng relihiyon. Ang mga inosenteng tao ang nagsasakripisyo lalo na ang mga bata.
Ang Emperor ang siyang nagligtas at nag-alaga sa maraming bata at sinabi niyon sa kanila ang misyon nito ng pagkakaroon ng totoong kapayapaan. Nagkaisa sila at nangako na hanggang sa dumating ang araw, ipagpapatuloy nila ang paglaban para sa kapayapaang iyon. Pero tinanong ni Fu si Ron kung naniniwala pa rin ba ito na totoo iyon. Sumagot si Ron at sinabing kailangang magkaisa ng sandaigdigan para matapos ang digmaan, at ang taong mamumuno sa kanilang lahat ay ang Emperor dahil iyon ang kanilang Panginoon. Ngunit sinabi ni Fu na kung totoo nga iyong Panginoon, hindi siya papatay ng higit sa 1,000 tao para lang sa kapakanan ng pagdukot sa isang tao. Para kay Fu, ang masamang aksyon tulad niyon ay hindi makapagdadala ng totoong kapayapaan. Napailing na lang si Ron at sinabing ganoon din ang sinabi sa kanya ni Teppei. Nang malaman na nakaharap ni Ron si Teppei, sinabi ni Fu na may kakaiba doon, at iniisip niya kung gaano kalayo ang mararating ng potensyal niyon. Gayunpaman, nagpatuloy ang laban sa pagitan ng dalawa dahil sa magkaibang paniniwala. Ngunit laking gulat nila nang biglang dumating doon si Bitmax at ang Spirit General na si Hokuto. Kinumusta sila nito dahil sa tagal na hindi sila nagkita. Tinanong ito ni Ron kung nais ba nitong makisali sa laban nila ni Fu, ngunit sinabi nito na hindi siya nagpunta doon para makipaglaban. Tinawag niya ang dalawa upang ipakita ang isang bagay. Ipinaliwanag ni Hokuto na ang mala-cellular tissue na iyon ay sinuspinde sa isang temperatura na negative 250 degrees upang hindi iyon lumaki, dahil kung hindi ay lalaki iyon sa hindi makontrol na bilis at sisipsipin ang kahit na anong lam-apat doon. Hindi makapaniwala ang dalawa dahil ganoon ang ultimate beat na si Raphael. Pero ipinagtanggol iyon ni Ron at sinabing si Raphael ay nasa ilalim ng kompletong pangangasiwa sa area na kahit ang Spirit General ay hindi pinapayagang makapasok. Ngunit mas lalo pang nagulat ang dalawa nang malamang si Karen ang nagbigay niyon kay Hokuto. Nang mga panahong iyon, nakiusap sa kanya si Karen na makalampas, ngunit hinarap niya ito at sinabing dalawa lang ang pagpipilian nito, ang kalabanan siya at matalo, o ang bumalik ito sa area at maparusahan. Alam ni Fu na may nalaman si Karen tungkol sa Machine Empire na siyang dahilan ng pagtaliwas nito. Pero para makatakas si Karen ay kailangan muna siyang talunin nito. Naiisip ni Karen na tama nga si Fu. Matapos niyang malaman ang plano ng Machine Empire, kailangan niyang manatiling buhay kahit anong mangyari para mapigilan iyon dahil kung hindi ay hindi makakaligtas ang mundo, at inisip niyang balang araw ay malalaman din iyon ni Fu. Maya-maya pa ay hinamon siya ni Fu ng laban pero peking labanan iyon at hinayaan na siya nitong makatakas. Nang dumating si Metal Face ay sinabi niyang nakatakas si Karen, bagay na hindi mapaniwalaan yun dahil isa umano si Fu sa pinakamagaling na mandirigma. Inisip ni Metal Face na sinadya ni Fu na patakasin si Karen dahil may nararamdaman umano iyon para sa babae. Sinabi ni Metal Face na siya na lang ang hahabol kay Karen pero kailangan niyang may report ang nangyari doon dahil hinala si Fu. Nang makaalis sina Metal Face ay inisip ni Fu kung makakaligtas si Karen. Tinanong ni Ron kung bakit hindi iyon sinabi sa kanila noon ni Hokuto, gayong si Raphael ang importanteng sikreto ng Machine Empire dahil oras na ganap iyong mabuo, magiging isa ang mundo at wala ng away. Sinalungat ni Hokuto ang sinabi ni Ron dahil ayon dito, nang una iyong ibigay ni Karen sa kanya ay maliit pa iyon kumpara sa ngayon. Patuloy pa rin iyong lumalaki kahit nasa negative 250 degrees na iyon. Maraming beses niya na rin iyong sinubukang sirain ngunit walang nagtagumpay sa mga ginawa niya. Sigurado si Hokuto na narinig na ng dalawa ang tungkol sa chismis na marami nang naging biktima si Raphael at mas nahihirapan na ang area na pigilan iyon, at kung magpapatuloy ang ganon ay masisira na ni Raphael ang Machine Empire. Kakainin ang lahat sa paligid hanggang sa ang mismong mundo na ang lamunin nito. Agad na kumilos si Ron upang alamin kung totoo nga ang sinasabi ni Fu at Teppei. Dagdag pa ni Hokuto na oras na siguro para kumilos ng kanya-kanya ang Spirit Generals. Samantala, habang maswerteng nakaligtas mula sa Spirit General ay muling nagpatuloy si Teppei para sa kanyang ninanais na mailigtas ang kapatid. Hindi man ganun kadali pero kailangan niya lang magpakatatag. Nais mang magmadali ni X para makarating na sa susunod na punto, hindi niya iyon magawa dahil sa lakas ng magnetikong bagyo na nakakaapekto sa mga sensor ni X, pati na rin sa navigation nito kaya hindi nito matukoy ang daan. Isang malakas na kidlat ang tumama at nagpabagsak sa kanila. Nang magkamalay sila, inisip ni X na ang lugar na iyon ay isang sikretong paraiso dahil ngayon lang siya nakarating doon. Dahil wala na ang bagyo ay uminom lang si Teppei at umalis na agad sila ni X, ngunit isang beat na mula sa ilalim ng tubig ang sumugod sa kanila. Sinubukang gamitin ni Teppei ang Messiah Fist ngunit hindi iyon tumama dahil sa bilis ng pagkilos niyon. Isang lalaki ang nagsalita at sinabing naiintindihan niya na si Ron kung bakit parang bata ang turing niyon kay Teppei. Nalaman niya ang nangyari matapos marinig ang tunog ni Raido habang lumilipad.
Kaya iyong marinig ng lalaki kahit pa 10 milya o mano ang layo. Pero hindi niya maintindihan kung bakit ito pinakawalan ni Ron. Sa pagkilatis ni X sa lalaki, masasabi niyang matanda na ito pero matalas pa rin at napansin niya rin ang mga peklat nito sa katawan. Nang magsalita ang Beat ay doon niya narinig ang pangalan nito, si Master Chaos. Naalala ni X kung sino si Chaos, kilala ito sa buong Machine Empire bilang isang mahusay na alamat. Hindi makapaniwala si Teppei sa kanyang nalaman. Si Chaos ang kaisa isang napili ng Emperor bilang kanilang kauna-unahang mandirigma, pero nabalitaan niyang nagretiro ito at hindi na muli pang nakita sa area, at maging ang Beat nito na si Lumo ay naglaho. Pero dahil isa pa rin umano iyon sa mga taga-imperyo ay galit iyong sinugod ni Teppei, ngunit pinagbantaan siya nito kapag lumapit ang binata. Wala nang nagawa si Teppei kundi ang manatili sa kanyang kinatatayuan. Doon sinabi ng lalaki na naniwala siya noon sa pinaninindigan ng Machine Empire at ipinaglaban niya pa ang mga ito. Sinabi ni Teppei na alam ni Karen kung anong plano ng Emperor pero sinabi ni Chaos na kahit ang isa sa mga Spirit General ay hindi kakayanin mag-isa. Hanggang sa nabalitaan niyang isang bata ang muling nakapagpabuhay kay X at inisip niyang nagkakatotoo na ang pangarap niya. Pero para kay Chaos ay katulad lang din si Teppei ng Machine Empire na iniisip na isang armas lang sa pakikipaglaban ang Beat. Kung magpapatuloy umano si Teppei sa ganoong pakikipaglaban, hindi nito matatalo ang Machine Empire. Hindi na inintindi pa ni Teppei ang sinasabi ni Chaos at umalis na upang iligtas ang kapatid niya. Nang makaalis sina Teppei ay sinabi ni Chaos na sigurado siyang mapapatay lang ang mga iyon ng Machine Empire, kaya bago pa mangyari iyon ay ipinag-utos ni Chaos kay Lumo na unahan na ang imperyo. Agad na kumilos si Lumo kaya nang mapansin nito ng dalawa ay agad nilang isinuot ang kanilang battle gear. Hindi tumalab kay Lumo ang unang pag-atake ni Teppei kaya nangangahulugang malakas iyon. Pinaliit na ni Lumo si X dahil sa mahina umano nitong donor pero ipinagtanggol ni X ang kanilang sarili at sinabing sinadya ni Karen na pagtagpuin sila ni Teppei kaya ibinigay ang dugo nito kaya wala siyang pinagsisisihan dito. Dagdag pa ni X na maaaring mahina pa nga si Teppei pero alam niyang lalakas din ito kaya mananatili lang siya dito hanggat maaari. Tinamo ni X si Lumo nang biglang bumangon si Teppei at sinabing huwag siyang kalimutan dahil kaya pa naman niyang lumaban. Sinimulan nilang harapin si Lumo at pinag-aralan ang kanilang magiging pag-atake hanggang sa mapabagsak nila iyon. Huling lalaban si Lumo at sa pagkakataong ito ay ginamit niya ang Golden Storm na nagpatalsak kina Teppei at X. Bumagsak ang dalawa sa tubig at nagkahiwalay kaya naman agad na hinanap ni X si Teppei. Habang nilalangoy ni X ang tubig ay may humawak sa paa niya bagay na ikinagulat nito. Samantala, habang iniisip ni Chaos kung kailan magkakatotoo ang panaginip niya, isang pulang liwanag ang tumagos mula sa ilalim ng tubig at doon lumitaw sina Teppei at X. Sa Machine Empire, nataranta ang lalaki dahil sa pagwawala ni Raphael at sinabing kung magpapatuloy iyon ay mababasag nito ang crystal board. Hindi naniwala si Eramis at sinabing kahit ang atomic bomb ay hindi iyon kayang basagin. Mas lumaki na si Raphael kaysa sa inaasahan nilang ilalaki nito. Inisip ni Eramis na tanging si Takamiya lang ang makakapagligtas hindi lang sa Machine Empire kundi pati sa buong mundo mula sa halimaw na iyon. Ngunit ngayon ay nasa ilalim ng impyerno si Takamiya. Hindi makapaniwala si Lumo na sa kabila ng kondisyon ni Teppei ay muli pa ang mga itong makakaahon. Doon naisip ni Chaos na kaya pinalampas ni Ron ang mga ito ay dahil sa katalinuhan, kaya naman nais niya iyong subukan at hinamon niya si Teppei ng isang laban. Pinag-ingat ni X si Teppei dahil mas mataas ang status ni Lumo ngayong kasama nito si Chaos. Inatake ni Teppei si Chaos gamit ang Messiah Fist ngunit hindi iyon umubra kaya naman sinubukan ni Chaos kung maaabutan siya ni Teppei. Sa sobrang bilis ni Lumo, nagkakaroon na ng problema si X dahil naabot na ang kanyang limitasyon. Gayunpaman, nagpatuloy pa rin sila hanggang sa bumangga na sila sa talampas. Doon naisip ni Teppei na nagkakaisa sina Lumo at Chaos bagay na wala sa kanila ni X dahil gaya nga ng sinabi ni Chaos ay sa kawalan niya ng kakayahan kaya hindi mailabas ni X ang kanyang husay. Maya-maya pa ay binunot ni Chaos ang kanyang espada kaya humanda na rin sina Teppei sa pag-atake gamit ang Messiah Fist. Pilit lumalaban si Teppei hanggang sa matamaan siya ng espada ni Chaos. Hindi siya makapaniwala sa sobrang lakas ni Chaos pero sinabi ni X na huwag siyang panghinaan ng loob. Naniniwala si X na sinusubukan ni Teppei ang alam nitong tama, bagay na nais ding gawin ni Karen kaya gusto niyang lumaban kasama ito kahit sino pa ang makaharap nila. Samantala, naramdaman ni Rado na may matandang Beat na nakaharap sina Teppei, at dahil sa taas din ng status ay inisip niyang baka si Lumo iyon. Pero sinabi ni Ron na wala na siyang oras kay Teppei dahil kailangan niyang malaman ang katotohanan sa Emperor at kay Raphael. Napansin ni Fo na mukhang nahihirapan si Teppei sa laban nito ngayon dahil na rin sa mababa nitong enerhiya.
Samantala, dahil interesado sina Po at Ron sa muling nakabuhay kay ex na si Teppei, nais na rin iyong makita ni Hokuto. Sa patuloy na paghaharap ni Chaos at Teppei kahit delikado ay nagkunwari si Teppei na tinamaan siya ng espada ni Chaos sa pamamagitan ng pagkipit niyon sa kanyang braso kaya naman sa wakas ay nagawa niya itong tamaan ng suntok. Pumalik si Chaos at sinabing ibubuhos niya na ang buong lakas sa susunod na pag-atake, at kung maipapakita ni Teppei ang nasa pangarap niya ay wala na siyang pakialam kung mamatay siya doon. Ngunit mahina pa rin ang naging depensa ni Teppei at muli silang napabagsak ni Chaos. Gayunpaman, hindi pa rin sumuko si Teppei pero sinabi ni Chaos na nag-aaksaya lang si Teppei ng oras kung hindi nito marirealize ang importanteng bagay sa pagitan ng Donor at Beat. Doon niya naalala ang sinabi noon ni Karen na ang Beat ay ang tunay na battler na may utak para makapag-isip at mag-a-activate iyon oras na makatanggap ng dugo mula sa Donor. Inakala noon ni Teppei na basta makapagbigay siya ng dugo sa isang Beat ay magiging donor na siya, kaya sinabi ni Karen na hindi lang dugo ang importanteng bagay kundi pati ang pangarap at pagsisikap para makamit iyon. Kapareho ng sinabi noon ni Karen ang sinasabi ni Chaos kay Teppei upang maging mahusay silang mag-partner ni X. Sinabi ni Lumo na hindi pa niya nagagamit ang kanyang buong lakas kaya gagamitin niya na iyon sa susunod niyang pag-atake. Gamit ang Golden Storm, naipit sina X at Teppei sa ipo-ipong pag-atake ni Lumo. Para kay Chaos, imposibleng may makatakas mula sa Golden Storm ni Lumo. Ngunit kung magigising ang potensyal na kapangyarihan ay magagawa iyon ng dalawa. Habang pilit pinalalakas ang loob ni X, naalala ni Teppei ang mga sinabi sa kanya ni Karen kaya lumakas ang kanyang loob dahil sa kanyang hangaring mailigtas ang kapatid at sirain ang Machine Empire. Doon nagsimulang may maramdaman si X mula kay Teppei, nag-alab ang kanyang kaluluwa. Maya-maya pa ay nawala na ang Golden Storm ni Lumo at nakita nilang nawala na rin ang dalawa kaya inisip nilang nadurog na ang mga ito. Ngunit laking gulat nila nang lumitaw ito sa kanilang likuran at nagliliwanag si Teppei. Gamit ang Messiah Fist, naputol ni Teppei ang espada ni Chaos. Muling bumalik si Teppei kaya nagtaka si Chaos sapagkat nagmamadali itong makarating sa area. Bumalik si Teppei upang itanong kung sinubukan ba siyang turuan ni Chaos sa pamamagitan ng pagbubuwis nito ng sariling buhay pero itinanggi iyon ni Chaos at sinabing magpatuloy na si Teppei. Kahit papaano ay natuwa na rin si Teppei sapagkat alam niyang ayos lang si Chaos kaya nagpatuloy na sila ni X. Nagpaalam na sina Lumo at Chaos sa isa't isa at sinabi ni Chaos na masaya siyang nakita niya ang kanyang pangarap bago siya mamatay. Mahaba pa ang lalakbayin ni Teppei kaya hindi ito dapat sumuko.